National Defense, Gilberto Teodoro o Gibo Teodoro mga kapatid, no, nagkomento daw kaugnay sa pagmamagaling ni Senator Robin Padilla. Yun ang title mga tol ng ating panonoorin ngayon at bibigyan ng reaction at commentary mga kapatid. Ang source ng balitang panonoorin natin ay si John Reps mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba. Huwag niyong kalimutan, subscribe sa kanyang YouTube channel kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary and reaction video sa iba't ibang mga issues at mga topic na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng internet mga tol. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong commentary and reaction video na katulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa mga kapatid, panoorin na natin to. Kinwestiyon ng ilang mga senador ang presensya ng isang American aircraft sa West Philippine Sea. Kasama na ang tila nahihinaan ng mga senador sa mga isinasagawang resupply mission ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Nahihinaan sila. Paano ba naman mahina yung ibinigay nila My goodness. Kaya naman maraming Pilipino ang dismayado sa ipinakita ng mga senador na ito. Nagkomento naman si Defense Secretary Gilberto Teodoro kaugnay sa mga tanong ni Robin. Kahit tayo mga tol, napakarami nating naging opinion napakarami nating naging komento at reaksyon doon sa mga pahayag na binitawan ng ating senator, mga kapatid, no? Dahil tila baga yun nga no, parang nasa-sermonan pa at tila baga parang yung word na aminin nyo, kaya nyo bang aminin o inaamin ba ninyo na hindi nyo kaya, parang ganon mga tol Alam nyo yun, hindi maganda talaga, parang nakakababa ng moral para sa ating mga mga magigiting na mandaragat, no? Sino po kaya ang pwedeng sumagot kung kasi po nung huli tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo doon sa BRP Sierra Madre. At bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang presence ng US Navy, yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy, palipad-lipad doon? Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft during the first and the second RORE. I think it's coordinated, sir, sa AFP under the framework ng MDBSEB yun, sir. US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung ating po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon? Na ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong, ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon ng US at Philippine Armed Forces na nandun sa paligid. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Meron po tayong MDT. Wala pong question doon, Chairman. Wala pong question doon kung sino yung illegal doon. Ang sinasabo po natin sa Act of War. Wala naman. Hindi po ba yun parang tayo halimbawa, ang itinapat sa atin ay civilian lang, ang tinapat natin ay armed forces na. Hindi ba po yun parang na one step forward tayo? Parang nag-aalala si Senator Robin sa kalagayan ng no? Teka, parang nilalamangan natin ng China kasi civilian lang sila tapos tayo one step forward na. Para namang nilalamangan natin sila. Parang ganun yung lumalabas no? Hindi ba tayo nakaka-violate dun sa Act of War, no? Kasi civilian lang ang itinapat nila sa atin tapos tayo armed forces, no? Lugi naman sila. Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi yung meron naman pong klarong definition ng Act of War. At saka titignan natin, sir, yung Chinese... Ano po ba yung klaro sa inyong Act of War? Pati ba paliwanag niyo sa amin? Armed attack po yung as defined po ng Article 51 po ng United Nations. Klaro Di ba civilian ho yun? Civilian ng Coast Guard? Sa Umaaligid-aligid yung sa armed organization forces. po ng
PLA Navy, yung Coast Guard po is under po ng PLA po yon, pati po yung mga Chinese militia vessel. So technically speaking po, hindi po civilian yung nature ng Chinese Coast Guard na nandun. Sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature, sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po Huwag natin ibahin ng international law, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Pulis nga lang yan eh. Pulis ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung Dapat sa kanila ho, hindi yung pulis karagatan. Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir, nandun po sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army Navy. Sir, Army Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung Coast Guard, yung militia. Kahit naman po ito, under ninyo to armed force. Hindi po Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng... Ang galing niya. Ano ba magagawa nyo kung yun ang organization ng China, ganun ang ginawa nila. Kahit na sinasabi ng international law, hindi nga kinikilala ng China ang international law Ito yung definition nila sa Coast Guard nila under ng PLA So ano magagawa natin yun? Yun ang definition nila. Yun yung ipinapaliwanag nitong nasa defense, no? Na ang pinipilit kasi rito ni Senator Robin Padilla sa international law, ang definition ng Coast Guard parang civilian in nature. O nandun na tayo sa international law, pero iba kasi ang pagkakadepina o iba yung pagkakadefine doon sa China. Iba yung definition nila. For example, mga kapatid, ang sinasabi ng international law, di ba? Ang tinasabi ng UNCLOS, atin yung exclusive economic zone ng Pilipinas, West Philippine Sea, yun ang sinasabi ng international law. Hindi kinikilala ng China yon, para sa kanila yon. O di ganun din yun, mga kapatid, no? Para sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature. Hindi naman ganun yun sa China. Para sa kanila, ito yung under ng PLA nila. So anong magagawa natin doon? Di ba? Bakit natin ipipilit yun? Di ba? Yun ang ipinagpipilitan dito ni Senator Robin. Yun sa international law. O nga sa international law nga yun. Pero iba kasi yung batas ng China. No? Magkaiba yun. At ayaw niyang tanggapin yun. Hindi po. Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China? Opo. Oh. Wow Talaga lang Yun, sakit Opo. Papa. Rato kayo nagtataas ng kamay, sir. Chairman, nagtataas ng kamay. Actually, napanood na natin tong part na tayo. No? Binabalikan lang natin, mga tol, para doon sa mga hindi pa nakapanood. No? So, balikan lang natin to. You have anything to say, Admiral Abu? Yeah, Mr. Chair, being the representative of the Coast Guard, I think I need to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. In our country, the Coast Guard is under the Department of DOTR Transportation. In our country, sabi niyang ganon, okay. But we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the U.S. is under the Department of Homeland Security of the United States. Yan, ipinapaliwanag niya rito yung mga Coast Guard sa iba't ibang mga bansa. Pero ang ipinipilit ka pa rin kasi rito ni Senator Robin, yung definition doon sa international law, mga tol. Pero iba nga kasi ang definition ng China sa kanilang Coast Guard, no? So yun ang sinasabi naman nitong ating mga Coast Guard. Sa atin, ito definition natin. Sa Amerika, ganito definition nila. At sa China, meron din silang sariling definition, no? Tutuloy natin. So this is almost similar to what military is doing. And Chairman, maputol ko lang po kayo. Opo. No? Hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country. Di ba? Ayaw niyang tanggapin yung definition ng country. Yun nga yung sinusunod ng country, hindi yung international law. Diba? Kung tayo gusto nating sundin yung international law, sa atin yun. Pero sa ibang bansa, wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng ipagpilitan sa China. O China, dapat ang sundin nyo yung international law. Dapat ang Coast Guard nyo, civilian in nature lang yan. Dun nga lang sa usapin ng teritoryo, ayaw nilang kilalanin, diba? Dapat yun yung naiintindihan dito ni Senator Robin, no? Definition ng country natin, definition ng country ng China, definition ng international law kung ano ang Coast Guard. Okay, kung ano ang tinatanggap
ng international law sa Coast Guard. Sarado yung pandinig niya, no? Hindi niya iniintindi yung sinasabi ng mga Coast Guard, no? Hindi natin control ang China kung ano ang gusto nilang gawing definisyon sa kanilang Coast Guard. Hindi natin control yun. Yung sa atin, kung gusto natin, definition natin ng Coast Guard natin is under international law. Kung anong definition ng international law, yun din ang definition natin sa Coast Guard natin. Atin yun. Pero kung ano yung gustong gawin ng China, hindi natin saklaw, no? Yun ang lagi nating dapat tandaan. Ang sinasabi niyo po ba, Admiral, hindi ba po dapat na kayo ang dapat nagpapatrol doon? Para po nyo bang inaamin na hindi nyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Sir, sagutin nyo po. Simple lang naman po yung tanong ko, Chairman. Yeah, Mr. Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon, paikot-ikot. The reason why we are asking for the support of the national government in modernizing the Coast Guard, because the Coast Guard right now is entrusted with the national government in handling the issue in West Philippine Sea. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing even the biggest among the ships of China Coast Guard, direct China natin. Diba? Napakalinaw. Tayo naman yung nagpapatrol At binigyan na rin to ng paliwanag ang ginagawa ng Amerika doon sa itaas. Unang-una meron silang freedom of navigation, of freedom of flight na ipaliwanag na yon ng maritime expert na si Professor Batong Bakal ba yun yung pangalan nun. So, malaya ang Amerika na nandoon. Saka ano lang sila, no, maritime domain awareness lang. No, hindi sila nakikialam sa kung ano man yung sigalot natin mga kapatid sa China. Kumbaga sila ay nagmamatsyag lang. Walang pinagkaiba doon sa warship ng China na nagmamatsyag lang din sa di kalayuan. Sinabi na yon at ipinaliwanag na yon kay Senator pero parang hindi niya pa rin tinatanggap, hindi niya pa rin nagegets, no? So napanood na natin yung part na to, talon tayo doon ngayon sa komento ng ating National Defense Gilberto Teodoro. For China and the Philippines. But the real thing is isipin nila proxy war ba ito tayo sinakop nung una, tayo ang kinupkop rather. Yung sinakop pala, mali pala yun sa Tagalog, no? Scarborough Shoal, number 1, water cannoning. I mean, how can you say it's a proxy war? If it's a proxy war, di gawin nila sa tirahin nila yung kalaban nila sa proxy. Huwag tayo. So, ang intention nila talaga is to dominate the South China Sea. Yun. Pero sir, the same concern din kasi na-raise kahapon ng ilang senators like si Robin Padilla. So, parang yung too much reliance sa US at yun nga, baka definitely. Ako ay panig dyan. Kaya nga gusto kong bilisan ang ating capability upgrade para hindi na lang tayo umasa ng todo-todo sa iba. Matagal na tayong umaasa Sabi niya sir ni Senator Padilla kasi we can manage naman daw. In the past 6 years, kinaya daw natin. But there was a different that was a different situation. Yes. Kasi ngayon mas agresibo ang ating mga katunggali. Okay. Thank you. Parang ano lang yan 'di ba? Sa isang building dati nakakapasok-pasok ka, 'di ba? Ngayon kaaway mo yung manager. Kaaway mo yung may-ari ng building. Ayaw ka nang papasukin. Pwede mo bang sabihin na last 6 years nakakalabas-masok ako rito na wala namang problema Bakit ngayon kailangan ko pa ng kasama para makapasok ako sa building na to? Kasi nga different situation na, no? Sabi rito ni Secretary Gibo Teodoro, kaya nga gusto niyang madaliin yung ating capability para hindi na tayo umaasa sa ibang mga bansa, no, mga kapatid. At yun ang dapat tutukan ng ating mga senator, 'di ba? Sa ngayon, yung salitang kaya natin yan talaga sa isip. Sa isip mga tol, no, sa paninindigan kayang-kaya natin mga kapatid, no? Pero pagdating sa realidad, alam niya natin ang sagot diyan, no? Kahit na anong gawin natin mga tol, kung eto lang yung meron tayo
na napakaliit na bangka na ginagamit doon. Yung tipong takot na baka tumaas ang tensyon kaya less provocative na lang yung pinapadala natin doon. Yung takot na magkaroon ulit ng standoff na iniiwasan natin ng matagal na panahon. Kaya kahit na anong habol sa atin ng China, kahit anong harang sa atin, kahit na anong bomba sa atin ng water cannon, hindi tayo pumapalag dahil takot tayong maulit yung nangyari. Sa ngayon, yun lang talaga yung nagagawa natin mga kapatid kasi talagang kulang ang ating kakayanan. At kahit naman kumpleto na kakayanan natin mga tol, ayaw pa rin nating pumasok dyan sa mga gera na yan dahil talagang walang magandang dulot yan dito sa ating bansa at lalong-lalo na mga kapatid sa bawat Pilipino. Pero syempre, kailangan pa rin nating tindigan na ipakita sa kanila na handa tayong pumalag. 'Di ba, mga tol? So ikaw, bilang Pilipino, anong masasabi mo dito sa video at balita na napanood natin mga kapatid? Comment ka na lang sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.